Ang kolonisasyon kay Jesus o kolonisasyon kay Jesus ay tumutukoy sa makasaysayan at patuloy na mga paraan na ginagamit ng Kristyanismo upang bigyang katwiran o samahan ng kolonyalismo at ang kasunod ng mga epekto sa mga katutubong kultura at pangkakakilanlan. Kabilang dito ang parehong pagpapalaganap ng Kristyanismo sa pamamagitan ng mga kolonyal na kapangyarihan at ang mga kaparaan kung saan si Jesus ay inilalarawan at naunawaan sa loob ng kolonyal na konteksto na kadalasang nagpapakita ng mga pagkiling sa lahi at kultura ng mga kolonisador. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos sa aking daily devotions. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Pahayag, chapter 19, verse 16. Sinasabi dito na nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nagpapatunay na si Jesucristo ay naghahari bilang hari sa langit at lupa. Ito ay hindi lamang isang pag-asa sa hinaharap, ngunit isang kasalukuyang katotohanan. Kahit na ang kanyang paghahari ay hindi ganap na nahayag, sa parang ito ay magiging kapag siya ay bumalik upang itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Naniniwala na ang mga Kristiyano na ang paghahari ni Jesus ay itinatag sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at na siya ay aktibong gumagawa upang itatag ang kanyang kaharian. Ang kolonisasyon ni Jesus sa lupa sa pamamagitan ng kanyang mga tao ay isang teolohikong konsepto na tumutukoy sa paglaganap ng kaharian ng Diyos at impluwensya sa pamamagitan ng mga aksyon at buhay ng mga Kristiyano. Itinuturo ng pananampalatayang Kristiyano ng tagumpay ni Jesus laban sa kasalanan at kamatayan na sinisigurado sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay nagbibigay sa mga mananampalataya ng isang ligtas na kinabukasan at patuloy na tagumpay hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang ibig sabihin ng pagiging ambasador ni Jesus ay kumakatawan kay Kristo at sa kanyang mensahe sa mundo, na kumikilos bilang tulay sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Kabilang dito ang pamumuhay na nagpapakita ng kanyang karakter, pagbabahagi ng kanyang pagmamahal at mga turo, at sa huli ay pag-aanyaya sa iba na may pagkasundo sa Diyos. Ang pananampalataya kay Jesucristo ay maaaring maging mapagkukunan ng optimismo dahil nagbibigay ito ng pundasyon ng pag-asa, kagalakan at positibong pananaw sa buhay kahit nasa harap ng mga hamon.